Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, Abril 8, tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, Jinel Baclay. Kag karon sa aton balantayan kag mga mainit nga mga pangulong dinalan. DSWD mag-release ang cash relief assistance sa masobra 8,000 ka mga tricycle driver sa Iloilo City, Pasig City, kag Rojas City, subong nga adlaw. DOTR ginmando ang pagpadasig nga pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga benepisyaryo. Kuryente sa Iloilo City Hall nagdubo sang 19% bangod sa ginapatuman nga energy conservation measures. Western Visayas Transport Cooperative ginlimitahan ang biyahe sang ilang modernized units bangod sang padayon nga oil price hike. Banwas ang Konsepsyon, nagpaandam sa pamuluyo nga likawan ang temporaryo nga pagkaon sang aloy o kon tulingan. Pag binuligay sang kapulisan kag lokal nga panguluhan sa pamuluyo, dako nga bagay agud mangin matalonsay ang selebrasyon sang Semana Santa. Presyo sang lokal nga fishery products sa mga merkado nagapabilin nga estable rehiyon mayara sing 118% nga fish sufficiency suno sa BFAR. Kag Department of Health kag West Visayas State University College of Law ginpabaskog pa ang Healthy Learning Institution pinagi sa pagpirma sang Memorandum of Understanding. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye na sang aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD mag-release ang cash relief assistance sa masobra 8,000 ka mga tricycle driver sa Iloilo City, Pasig City, kag Rojas City, subong adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Ginabanta nga masobra sa 8,000 nga tricycle driver gikan sa Iloilo City, Pasig City kag Rojas City ang makabaton sang cash relief assistance o kung CRA gikan sa Department of Social Welfare and Development sa Miyerkules, Abril 8. Gimpahayag ni Terence Feli Ligasti, Information Officer sang DSWD6 nga may 1,983 ka tricycle driver ang makabaton sang CRA sa Iloilo City, 2,600 sa Pasig City kag 3,867 sa Rojas City. Gintumon sang DSWD ang Iloilo kag Capiz kung sa diin unang hiwaton ang pagpanagtag sang CRA sa Western Visayas. Sa Iloilo, lakip sa play-out venues ang Barangay MH Del Pilar Gym sa Haro, Barangay Zamora Melissa kag La Paz Plaza Gym sa syudad sang Iloilo kag sa Pasig City Arena sa Pasig City. Sa Capiz, hiwaton ang tagtaganay sang CRA sa Rojas City Civic Center sa Rojas City, Capiz. Madugduman yung una ginanunsyo ni DSWD6 Regional Director Joselito Estember nga makabaton sang tig 5,000 pesos ang mga tricycle driver nga miyembro sang Tricycle Operators and Drivers Association. Ang pagpanagtag sang CRA kabayan sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hatagan assistance ang mga apektado ang palangabuhian sa tunga sa nagataas nga presyo sang katong. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Mas madamo pa nga mga drivers kag operators ng public utility vehicles ang magabaton sang 5,000 pesos nga fuel subsidy gikan sa Land Franchising and Regulatory Board. Sa pahayag ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, ginapadasig na ang pag-download sa pondo sunod sa iya sa target beneficiary sa bilog nga pungsod. Ginpahayag ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza, ila ginatingwaan nga panagtag inigilayon agud mapahaganaga ng epekto sa kasod-asod nga oil price hike. Santo sa datos ng LTFRB, yara na sa 1 billion pesos ang napanagtag sa diin sa National Capital Region, mayara sing 200 million pesos nga alokasyon, 150 million pesos naman sa Calabarzon, 99 million pesos sa Central Visayas, 86 million sa Central Luzon, 82 million sa Northern Mindanao. Kalabanan sa benepisyaryo mga drivers kag operators ang modernized kag traditional jeepneys, UV Express, P2P buses, TNBS, taxi kag tricycle driver. Ginmandoan man ni LTFRB Chairperson Mendoza ang mga regional directors nga asikasuhon nga mapadasig ang proseso sa pagpanagtag sang fuel subsidy. Sa datos naman sang LTFRB Region 6, ginabanta yara sa 8,000 tubtob 10,000 ka mga drivers kag operators sa natalana magabaton sang ayuda sa bilog nga Western Visayas. Radyo Pilipinas News. Nagnubo sang 19% ang ginakonsumo nga kuryente sang Iloilo City Hall nga bunga sa ginapatuman nga conservation measures kag 4-day work week sang city government. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ini ang positibo nga resulta bangod sa mga ginapatuman nga tikang sang city government agud makakinot sa tunga sa nagapadayon nga epekto sa pagsaka sang presyo sang gatong. Ginpahayag niya nga ginreport ni Energy Conservation and Efficiency Officer Engineer Niel Ravena sa meeting sang Crisis Management Council sang nagligad nga Lunes, halin sa 147,000 kilowatt nga electricity halin sa Enero 20 to Pebrero 20 sa main building sang City Hall, naglabot na lang ini sa 119,000 sa pareho nga period sang Marso. Suno sa alkalde nagapakita lang ini kung may disiplina kag kooperasyon ng tanan, dako ang bulig agud makakinot kag ma-maximize ang resources sang syudad. Radyo Pilipinas News. Western Visayas Transport Cooperative ginlimitahan ang biyahe sang ilang modernized units bangod sang padayon nga oil price hike. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginlimitahan sang Western Visayas Transport Cooperative ang numero sa mga nagabiyahe nila nga modernized units bangod sa panibago nga oil price hike. Suno kay Mr. Boyat Parcon, chairman sa WVTC, yara lang sa 8 sa 20 nila ka unit sa Haroong ka ang nagabiyahe, 7 sa diversion, 15 sa Mohon Terminal, kag 5 sa Haro Liko Tagbak. Kabay din sang fuel conservation sang kooperatiba kasunod sa pagtimbuok sang presyo sang krudo. Hindi malipod na obserbahan man sang kooperatiba ang malaba ang pilahay sa mga pasahero sa pila ka terminals kag loading areas. Plano sang WVTC nga madugangan ang ila unit sa pagbiyahe labi na sa peak hours sang pagdagsa sa mga pasahero. Ginpahayag sang kooperatiba ang dako nga epekto sa ila operational cost bangod sa pagtaas ng gatong, umpisa nga nagsugod ang ginamo sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pangabalita, nagpangabay sa publiko ang Municipal Health Office sang Concepcion sa 5th Distrito sa Iloilo nga likawan anay ang pagbakal kag pagkaon sang isda nga aloy o kontulingan kasunod sang nabaton sang opisina nga report sang pagpalangatol matapos makakaon sang among isda. Manugyan sang MHO sa publiko pananglit nga maka-eksperyensya sang allergic reaction gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga Rural Health Unit kag i-report sa RHU ang mga sintoma nga mamonitor sa mga health workers. Suno sa MHO ang mga sintoma nga dapat bantayan ang mga skin rashes, pagpalamula o kung pagpanghabal, hilanat, pagbudlay sa pagginhawa kag malain ang pamatyagan. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ng isa ka durugista sa ginpatigayon nga bypass operation sa Santo Niño Subdivision, Barangay Bonifacio, Arevalo, Iloilo City. Ang suspect ginkilala kay alias Boss, 52 anyos, kay residente sang La Paz, Iloilo City. Nakumpiska sang kapulisan ang 150 gramos ng suspected shabu nga nagabalor masobra 1 milyon ka pesos. Kapin, 1 ka bulan nga ginmonitor ang suspect ang nadakpan ini bangod sa iya nga kaso man sang illegal nga droga sang una. Ang operasyon ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6, Regional Intelligence Division 6,
Provincial Drug Enforcement Group Special Operations Unit, Iloilo City Police Station 6, nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospetsado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nangin malinong kag matawhay ang pag-obserba sang Semana Santa sa banwa sang Uton sa Iloilo. Ining sandig sa assessment sang Uton Municipal Police Station. Ang pag-obserba sang Semana Santa ginbululigan sang kapulisan, local government unit, simbahan, partner agencies, force multipliers, volunteers kag mga pumuluyo. Suno kay Uton Municipal Police Station Chief of Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang matawhay nga pag-obserba sang Holy Week, gintingwaan sang tanan kag ini ang ilagid ginapasalamatan. Sang nagtakop ang Semana Santa, sigyapon padayon ang pagtutok sang Uton Municipal Police Station sa pagpatuman sang ligtas summer vacation. Bangod ginalauman sa gyapon ang pagdagsa sang pumuluyo sa pila ka mga tourist destination subong nga bakasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon ang aktibidad sang Bulkan Kanlaon sa Negros Island Region. Sa buletin naging pagwa sang Abril 8, isa ka pagbuga sang abo ang nabalhag sa Kanlaon nga naglawig sa masobra isa ka oras. 11 naman ka volcanic earthquake. Lagip na ang duha ka volcanic tremors ang namonitor sa bulkan makaligad ang 24 oras. Ang sulfur dioxide flux naman naglabot sa 1,677 ka tonelada kada adlaw halin sang Abril 7. Bangod sa aktibidad, nagapabilin sa alert level 2 ang Kanlaon sa Negros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presyo sa mga local nga fishery products sa mga merkado nagapabilin nga estable. Rehiyon may arasing 118% nga fish sufficiency suno sa BFAR Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herba. Nagapabiling nga estable ang presyo sa mga lokal nga fishery products sa mga merkado sa rehiyon sa piyak sang pagsaka presyo sang petrolyo, tugas ang kinagamon sa Middle East. Ini ang ginpabutyag ni Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DAB for 6 Regional Director Remy Apari sa isa ka media briefing. Suno pa kay Apari, personal niya nga na-monitor ang presyo sa Estancia Fishport nga isa sa mga dako nga fishport sa probinsya. Ginpahayag dugang ni Apari nga ang rehiyon may 118% nga fish sufficiency rate nga nagakaulugan nga bastante ang supply sang isda para sa kinahanglanon sa mga pumuluyo. Ginapanana naman ni Apari nga bangod sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, maapektuhan gid ang presyo sa mga fishery product nga gina-import sa rehiyon. Angot sini, ginahingyo sa opisyal ang publiko nga magbakal kag itib-ong ang mga lokal nga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Health, Western Visayas, Center for Health and Development, kag West Visayas State University College of Law. In pabaskog pa ang Healthy Learning Institution, pinagi sa ginpirmahan nga Memorandum of Understanding. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Nagperma ang Department of Health, Western Visayas Center for Health Development kag West Visayas State University College of Law sang Memorandum of Understanding agon mapabaskog pa ang Healthy Learning Institution. Tinutuyo sang kolaborasyon nga mapabakod ang mga pulisa sang universidad para sa ikaayong lawas, disease prevention kag mental well-being sa sulod sang universidad, samtang nagapasanyog sang isa ka luwas kag inklusibo nga setting para sa mga estudyante, mga manunudlo kag personnel. Nalakip man sa MOU ang integral nga edukasyon sa ikaayong lawas kag advokasya sa mga hilikoton sa akademiko kag extracurricular kag mapabiling kag mapamaayo ang kaangtanan sang DOH kag mga universidad para sa malawig nga pagpabaskog sang ikaayong lawas sa institusyon. Ang kahiwatan ginpangunahan ni Dr. Sofia S. Pulmones, Assistant Regional Director sa DOH Region 6, Attorney John Ruel Vallacchio, Legal Officer 3, Christine Abuzo, Accountant 3, Dr. Fritzy Ansuset Hiroso de Quito, Medical Officer 3, kag Head sang Health Promotion and Communication Management Section, WVSC University President Dr. Joselito Villaruz, kag College of Law Dean Attorney Ayan Tomas Besana.
Para sa Bagong Pilipinas, Ren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobray sa kagatos ka 4-piece beneficiary sa Banwa sang Alimudyan na-graduate na sa programa sang 4-piece. Radyo Pilipinas. Radyo Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace Erenieta. Nag-graduate sa programa ang 106 ka Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece beneficiary gikan sa Alimudyan, Iloilo sining karon lang. Nagiwas ang pugay tagumpay ceremony para sa mga nag-graduate ng 4-piece beneficiary ang LGU. Sa iyang mensahe, gipayag ni Iloilo Provincial Link Emily Oralde sang Iloilo Provincial Operations Office nga ang pagtapos sa programa kapareho sa pagpanguma kung sa diin matapos ang pila ka tuig nga pag-atipan o kung panguma sa produkto ini karon ang ilan na pag-aanihon. Yara sa kahimatan si Mayor Ayan Kenneth Alfeche kaupod si MSWDO Mary J. Onale Amagin. Nagpasaring ang alkalde nga nakahanda ang lokal nga panguluhan sa pagsuporta sa kinahanglanon sa mga nagtapos sa programa ilabi na sa paghatag sang social services kag palangabuhian. Kada benepisyaryo nagbaton sang certificate sa pagtapos sa programa kag grocery packages gikan sa LGU Alimudyan. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 49.2 million pesos nga balor sang ilegal nga droga na kumpiska sang Police Regional Office 6 sang nagligad nga bulan sang Marso. Ini na kumpiska sa 151 ka anti-drug operation sa diin 183 ka drogista ang nadakpan. Sa nakumpiska nga mga illegal drugs, 7 ka kilo sang shabu kag 42 gramos naman ang marijuana ang nakumpiska sang Iloilo Police Provincial Office nga may pinakamadako nga nakumpiska nga naglabot sa 3 ka kilo sang shabu kag 1 ka gramos sang marijuana. Suno kay Police Regional Office 6 Director General Josefino Ligan, talalupang doon ang mga operasyon sang kapulisan bangod kun wala makumpiska. Madamo pa nga biktima kag madamo pa nga krimen na posible nga mahimo. Ginpasiguro naman sang Police Regional Office 6 nga hindi maguntat ang mga kapulisan sa pagpapa sa mahilway ang rehiyon sa iligal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government nanindugan nga wala ginatolerar ang anuman nga sahi isang pagpanakit o kon pagpang-abuso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emerald Santiagudo. Nanindugan ang Iloilo City Government nga wala ginatolerate sang lokal nga panguluhan ang anuman nga sa isang pagpanakit o violence. Ini ang payag ni Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson sang Office of the City Mayor, matapos na ginreklamo si Barangay Kapitana Gemma Calzado sang Barangay Kasing-Kasing Molo na ginapasuni ng lampos kay sang Guniang Kabataan Kagawad Lawrence Galvez sang Lunes sang gabi. Suno kay Gorzal, ginaseryoso nila ang nagbuntad nga insidente kag nagakoordinate na sa Iloilo City Police Office agon mapasiguro nga mangin insakto kag patas ang investigasyon. Iniman ang panugyan sang Sangguniang Kabataan Federation Iloilo City. Sa opisyal nga pahayag sa opisina, nagpanawagan ini sa mga otoridad nga pasiguraduhon nga mangin mabusisi, wala sang ginapaboran kag may due process ang ipatuman nga investigasyon. Nanindugan ang SK Federation nga importante nga may nagakaigo nga respeto, professionalism kag proper conduct ang tanan nga mga opisyal anuman nga level kung mag-engage sa mga youth leader. Samtang nagpanawagan man si Iloilo City Law District Representative Julian Jamjam Baronda sang patas nga investigasyon sa nagluntad nga insidente. Suno sa kongresista, hindi husto ang ginobra sang kapitan nga manglampos sa SK Kagawad. Bangod suportado sini ang programa sang opisyal. Napilasan ang SK Kagawad matapos ang ginpasuni ginlampusan sang kapitan sang salsalon nga kalaptan sang silhig sang Lunes sang gabi. Base sa inisyal nga impormasyon, ang mga social media posts sang SK Kagawad nga ginapasuni nagapabati-bati sa kapitan ang posible gintunaan sang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Nanindugan ang Iloilo City Government. Sa iban pang balita, Angat Buhay Foundation naghatag sang heavy-duty sewing machine sa Iloilo City Government. Radyo Pilipinas News. Sa detalye sang balita ni Emerald Santiagudo.
Nakabaton sang 24 ka heavy-duty sewing machines kag sewing kits ng Iloilo City Government gikan sa Angat Buhay Foundation kag sa United Nations Development Program o kon UNDP nga EUPH Green Economy Partnership. Ang makina kag sewing kits gin-turn over mismo kay Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa regular flag raising ceremony sang Iloilo City Hall sang Lunes. Ang mga kagamitan para sa mga benepisyaryo sang Women in Iloilo City for Sustainable Economy upon WISE program sang Iloilo City Government. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang nasabit nga inisyatibo kabahin sang Project Salug o kon Strengthening Adaptive Livelihoods and Organizing Grassroots Circular Enterprises na ginapatuman kaupod ang UNDP kag may suporta sa European Union Green Economy Program kag Reaching Individuals Through Skills and Employment o kon RISE Ilonggo Program sang Iloilo City Government. Aligned man ini sa Zero Waste Circular Economy Program. Sa idalom sang nasabit nga programa, ang mga asosasyon sang kababainhan kag homeowners nag-obra sa mga bayo gamit ang indigenous nga fiber kag upcycled nga mga materyales kag ginabaligya sa mga fair kaangay sang Western Visayas Gastronomy and Creative Expo. Dako ini nga bulig sa ila agud magdugang sang ila nga income kag kinahanglanon sa pang-adlaw-adlaw. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LGU Moises Padilla naghiwat sang not attending school conference agud masolusyonan ang problema sang kabataan nga wala naga-eskwela. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Naghiwas sang not attending school o NAS conference ang lokal nga panguluhan sang Moises Padilla sa Negros Occidental bilang kabahin sang pagpaningwa agud mahatagan sang igtalupangod ang mga kaso sa mga kabataan nga wala naga-eskwela. Nagserbe ang conference bilang kahigayunan agud matumod ang rason sang school non-attendance, maghatag sang update sa NAS cases kag maghuman sang interbensyon. Nagtambong sa conference ang mga representante sang Department of Education, Department of Health, Philippine National Police, Municipal Social Welfare and Development Office kag Office of the Mayor. Liwat nga nagpasalig ang mga stakeholders ang ila suporta agud masiguro nga ang mga apektado nga kabataan ang magiyahan sa ila pagbalik sa pag-eskwela paagi sa gimpasangkad nga mga serbisyo kalakip ang bulig sa ikayong lawas, sosyal, edukasyon kag palangabuhian para sa ila mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepDev NIR may bag-o na nga pinuno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP Herbas. Ginpakilala sa Department of Economy, Planning and Development ng DepDev Negros Island Region ng NIR ang bag-ong pinuno sini. Epektibo Abril 1 ang ahensya ginapamunuan na ni Attorney Jam Colas Villaver bilang OIC Regional Director. Si Colas Villaver ang naging kabahin sa ahensya humalin sang tuig 2014 kay nagsugod bilang Economic Development Specialist 2. Samtang ginpasalamatan naman sang DepDev NIR si Engineer Aracio Casing Jr. nga nagserbe bilang labing unang Regional Director samtang nagaserbe bilang concurrent RD sang DepDev Western Visayas. Si Casing nga nagpanguna sa pagtukod sang DepDev NIR kanaghatag sa dalagko nga kontribusyon kaangay sang pagbalay sang Regional Development Plan kag Regional Development Investment Program lakip na ang pagtukod sang Regional Development Council. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. BFAR feed mill sa Banwas ang Tigbawan na human na pasilidad na talana nga inagurahan karon nga bulan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nahuman na ang feed mill sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DA-BFAR 6 sa Tigbawan, Iloilo nga ginsukuran tukod sang 2023. Sunod kay DA-BFAR 6 Regional Director Remy Apari, ang proyekto nga naging katumaran sa bulig sang Southeast Asian Fisheries Development Center o CIFDEC ang natala ng inagurahan sa Abril 23. Dugang pa ni Apari ang ma-develop nga feeds ang mangin mas barato kung ikumpara sa mga commercial feeds nga mabakal sa merkado. Ang pasilidad may kapasidad nga mag-obra sa 5 ka metriko tonelada o kung 5,000 ka kilo sang bangus feeds kada adlaw kag ginalauman nga makaserbisyo sang 160 hektarya sang punong.
Nakip sa mga makinarya, makitaan sa pasilidad ang hammer mill, mixer, extruder, dryer, oil spray system, cooler, kag bag sealer. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga pangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Miyerkules, Abril 8, tuig 2026. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.